Kaugnay sa kalidad ng hangin sa Metro Manila bunsod ng nasusunog na landfill sa Navotas at sa mainit na panahon, kausapin po natin si DOH spokesperson Undersecretary Albert Domingo. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Connie. Magandang umaga sa lahat ng mga kapuso na nakikinig at nanonood. Yes, Yusek, batay po sa monitoring ng DENR, marami hong lugar sa Metro Manila ang may unhealthy, very unhealthy at actively unhealthy na air quality as of 9 a.m. po. Ano po ba ang assessment naman at ginagawa dito ng DOH? Opo, tama po yan. Ang impormasyon tungkol sa ating Air Quality Index ay nanggagaling sa DENR. Kami naman po sa Department of Health ay umaasikaso sa kalusugan ng ating mga mamamayan na sa mga lugar na apektado. Halimbawa po, nung Biyernes, nagpataho kami ni Secretary Herbosa sa Obando, Bulacan, kung saan binabantayan po natin yung mga trends kung saan nagpupunta. Naka-standby po ang lahat ng ating mga regional offices sa mga lugar kung saan kailangan mamigay ng ating N95 or KN95 mask. Lalo na po dun sa mga evacuation center kung saan pinakakailangan. I see. At para lang po sa dagdag kaalaman ng mga nanonood po sa atin dito sa Balitang Hali, ano ba yung effect ng haze sa kalusugan po ng mga tao? Opo, yun po kasing haze na sinasabi, ang pinakadelikado po dyan, yung tinatawag namin na PM2.5. Ibig sabihin po, particulate matter 2.5. 2.5 kasi napakaliit niya. Mas maliit siya kaysa sa isang kibla ng buhok, 2.5 microns or less. Kapag nalanghap po natin ito po, pasok sa ating baga, maaari siyang pumunta dun sa alveoli kung saan naghahalo ang hangin sa ating dugo. Kaya maingat tayo sa ganyan. At the same time, Connie, yung pong mga may hika, yung mga may emphysema, at mga irritable yung kanilang hingahan, ito yung panahon na dapat talaga nag-iingat ka sila kasi mas lalo silang naaatake dahil dun sa kalidad ng hangin. Oo, at kapag pumasok po itong haze sa atin po namang katawan, may remedyo ba? Natatanggal ba yan? Anong po pwedeng gawin? Ang pinakamahusay ko talaga, Ma'am Connie, ay mapatay po yung sunog. Sabi nga namin dyan sa mundo ng public health at epidemiology, exposure ang tawag namin dyan. Kapag meron po tayo nakikita ng mga kemikal o mga bagay na nakakasama sa katawan ng tao, gusto nating maiwasan yung mga bagay na yun. So ang the best po talaga is mapatay natin yung sunog. Ngayon, kung hindi ko mapatay agad yung sunog, dapat yung mga lugar na apektado ay magsasara ng mga pintuan at bintana ang mga taong nasa loob ng bahay. At kung hindi ko kakayanin ng basta-basta sarado, magsuot nga po ng N95 or KN95 mask. Opo, Yusek, ito para dun sa mga nasa paligid lalo na ng Navotas, ngayong mga panahon na ito na nasusunog pa rin po at nagdudulot ng matinding usok sa paligid nila. At nakalanghap na nga sila. Anong po pwede mangyari? Pwede ba sila makadevelop po ng hika at iba pang, kumbaga, sakit, dala po ng haze? Yes, yung mga ating kababayan na mas malakas ng katawan, maaaring baka konting ubo or konting pagkahilo. Pero ang pinaka ating binabantayan ko, yung mga tinatawag na vulnerable, yung mga matatanda, tsaka yung mga bata, kasi yun yung mga mahihina ang baga. Pagka mahina po ang baga natin, maaari tayo magkaroon ng difficulty of breathing, pagkahirap sa pagkahinga. Opo. And then kapag ito over the next few days hindi pa rin nawala, yun yung ayaw natin mangyari yung epekto sa ibang sistema ng katawan kasama na ang cardiovascular system o sa puso. Yung bang paggamit po ng face mask, ano ho ang inyong payo? Kasi minsan yung iba talagang yun na lang ang ginagamit. Kailangan bang palitan yan every so often para maging effective pa rin po sa panangga dito po sa haze? Opo, una ho sa lahat, yung mga uri ng mask, the best pa rin talaga yung ating N95 or yung KN95. Pero kung wala ho noon, pwede rin nating gamitin yung ating medical mask kung talagang wala tayong access sa N95. Kung wala pa rin yun, tela na malinis na binasa ng tubig. Ngayon, yung usapin sa ating mga N95 at KN95, pwede naman ho i-reuse kasi hindi naman ho ito laban sa COVID-19. Hindi virus yung kalaban natin. Hindi tulad noon na kapag inulit mo ang gamit ng virus ay maaari kang ma-infect. So hindi naman ho ganyan yan. Pero again, the best is still kung may bagong mask tayo. Oo. Kailangan bang doblehin kung sakasakali ho yung ordinaryong face mask lang ang available po sa kanila? Opo, yun po ang tinatawag natin na double masking. Kung yung ordinary face mask, dalawang layer po okay na po yun. Saka siguraduhin natin na hapit dun sa paligid ng ating ilong at ng ating bibig kasi yun ang ayaw nating mapsukan ng ating haze. Okay, at ito naman pag-usapan natin itong tumitinding init pa, ano ho ang paalala ng DOH, lalo na ho sa mga nagtatrabaho natin sa labas?
Opo, ngayon po talaga mainit, no, mataas ang temperatura at ang humidity. Importante yung ating tinatawag na hydration. Uminom tayo ng 8 to 10, 8 hanggang 10 na baso ng tubig kada araw. Ang katumbas na yung 2.5 litro sa buong araw. Pwera na lang kung dinadialysis tayo. And Connie, yung oras na 9 a.m. hanggang 4 p.m., kung kakayanin ay umiwas tayo sa direktang sikat ng araw. Pero kung tayo ay construction worker, traffic aider na sa labas, magkaroon lamang ng mga pahinga, huwag dire-diretso at maglagay tayo ng pantakip dun sa ating balat. Alam po ng mga mga rider, yung meron silang long sleeves na cool and comfortable and light colored dapat. Okay, paalala, lalo na dun sa may mga pre-existing conditions, para ho mas madetalye siguro, ano ba yung mga pre-existing conditions na yan na dapat silang magdoble ingat, lalo na sa panahon po na mainit ang panahon? Karaniwan, Connie, itong mga pre-existing conditions sinasabi, yung mga high blood, yung mga may sakit sa puso. Kasi kapag ganitong mainit ang panahon, tumataas yung ating stress dahil napakainit, no? At medyo yung cortisol na sinasabi na hormone ay tumataas. Maaaring mas tumaas ang ating blood pressure at kung di tayo maingat, lalo na kung di tayo naka-maintenance at di natin alam, maaaring mapunta to sa stroke o kaya atake sa puso. Kaya mas mabuti ho na una, alam natin ang kondisyon natin at kalawa, nag-iingat tayo, hydrate nga at iwas sa init sa panahong ito. Marami pong salamat sa inyo pong paggabay sa amin dito sa Balitang Hali. Salamat rin, Connie, at good morning. Yan po naman si DOH spokesperson Yusek Albert Domingo.